Magpapalit tayo ng rims and tires ngayon. Pero bago ko salpak ito nakuha ko, lilinisin ko muna. Time degreaser tsaka tire conditioner. Ganun din to eh. Rota slips trim. Pero ano naman to, size 15. Kaso yung nakuha ko 195/50 R15. Mas maganda sa akin 55. Pero okay na sa akin to. Used na to eh, second hand. Kaya ito yung napili ko kasi wala siyang halos gas-gas sa rims. Tapos yung tire production date niya is 2020 tsaka 2021. Akilis nga lang to pero makapal po. Kapal pa niya, kita pa yung balayibo. Akilis, tapos yung dalawa sa ilon. Parehas din ang anong size. China Ceylon. Sabi nila to Ceylon, nasa Laguna yung factory nito. Pero China talaga yung may-ari. Ito ata yung 2021. Oh, ito si Ceylon. Ayan. So, lilinisin ko lang to. Mukha namang orig paint pa to. Yun nga lang, flat black to, kupas no. Kasi yung binuksan namin to, pinabalance ko to kagabi sa vulcanizing shop. Andun pa yung sticker sa loob, then walang bakas ng pintura. So mukhang orig paint pa to. Yung iba kasi natingnan, maraming gas-gas. Dito wala akong nakitang gas-gas. Ito na nalagyan na lang ito sa vulcanizing shop, kaya tanggalin ko yun. Yan, pinabalance ko, pinatingga. Tapos meron dalawang pako. So vulcanized 300, tingga 470, tip 800 lahat. So yung 16s ko, ayusin ko lang yung repaint ko din, bebenta ko. Panis na kasi yung gulong nun. Ito kahit si Ceylon makapal pa din. May buhok-buhok pa oh. Linisin ko lang siya. And siguro bukas ko na makakabit to. Ligo rin. Ligo muna. Sayin muna natin yan. Ang magaling na may nag-vulcanize ito eh. Wala akong nakitang gas-gas eh. Yung iba kasi gigil na gigil. Ginas-gasan. Pero ito wala. Tagal ko na rin kasing suki dun. Water therapy muna natin mga boss. Para lumambot, matanggal yung mga putik-putik. Bago natin banatan ng degreaser. Polish ko rin kaya itong ito, hindi makintab eh. Yung tire valve nya. Hindi ko alam kung Kyowe yan. Kaya mga ilang minuto, 5 minutes ko muna paliliguan to. Para lumambot ang putik. Mukha naman orig rota to nakuha ko kasi mayroon siyang rota dito na tatak. Tapos yung binuksan namin may sticker sa loob. Di ko lang na video yan, gabi na kasi yun. Tapos ito rin si Via Bato o VLA, tatak ni rota. Yung iba kasing version na ganito, yung made in China or Thailand, walang ganito. Tapos wala siyang box ni rota, din wala rin ganito. Yun yung mga Thailand or Chinese copy. Pero ang original talaga niyan, yung SW388 na napakamahal. 150 to 250k. Yung spoon SW388 na pangarap. So ngayon, sipon-sipon lang tayo. Ayan, sipon-sipon. Linisin muna natin. Binabad ko muna sa sabon. Sinabon ko lang na greaser tsaka basahan ginamitan ko. Basahan dito sa rims, then brush dun sa gulong. Siguro mga kahit 10 minutes lang. Babad ko muna dito para matanggal yung may konting putik lang naman. Arte natin eh. Nilinis pa eh. Hindi naman orig to eh. Rota lang tayo. Yan. Babad ko muna siyang ganyan. Then mabanlawan ko mamaya. Banlaw muna. Sulitin ko lang, lagyan ko ulit, sabunin, then saka ko na banatan ng basahan to. At brush dun sa gilid. Kasi hindi ko na mapakita siguro yung sa brush, no? Mahirap mag video ng habang naglilinis. Ito binaliktad ko na. Nilinis ko na rin to para kunyari bago. Dito lang, yan, binabarang ko dyan ng sabon. Tapos dito punas. Kanina pa yan eh. O banlawan na lang to.
Then brush dito lang sa gilid. Yung pwedeng brush yung lobe eh. Puro gas-gas yan. Ang ingat na yun. Di kala mo, orig na SW388. Dito, di ka nalilinisin to. Kasi, once na gumulong tayo, dumi agad yan. Tapos ito mamaya, tire conditioner na lang dito na Microtex. So, meron pa tayong tatlo. Mahaba pa to. Ito nga oh. Parang, hindi nga masyado madumi ito. Makintab pa eh. Ang di ko lang na-check dito yung offset niya. Hindi ko matandaan kung ano. So, hindi ko alam kung bagay ito sa akin. Malaman natin yung mamaya pag kinabit. Patutuyuin ko na lang ito. Kaso mukhang uulan pa ngayon. Ang dilim oh. Mga uulan. Ito pala. Yung sa dating kabitan ng tingga. Ayan, mayroon siya naiwan na parang tape. Ang hirap tanggalin eh. Hindi mo nang penliyahin niya, magasgas yung pintura. Siguro kutkutin na lang yan. Yan, lumalabas na yung pagka flat black niya. Parang, hindi ko alam, siguro baka pinowder coat to. O ganyan na talaga yan. Ang galing naman kung ni-repaint to. Hindi halata, makinis masyado eh. Baka yan yung totoong paint niya. Flat black kasi. Medyo tuyo na siya. Oh. Pwede na nating lagay itong tire block ni MTX Microtex. Parang ano din to eh, tire conditioner. Konti lang. Whoop. Whoop. Tapos, sa yung brush ko. Magmukhang bago kunyari. Lagay ko kaya sa rims to. Ano mangyayari? Yun. Mintab na siya. Pero hindi siya masyado makintab. Mamaya mawala yan. Ayoko kasi masyado makintab na tire block eh. Ano, try ko nga dito. Tingnan natin kung mangyari. Dito. Pahid natin dyan. Kamayin muna natin ito. Tsaka basahan. Masyadong kupas eh. O talagang kupas yan. Hindi ko alam. Ngayon na ako naka ng rota na matte black. Kasi yung rota ko kasi repainted na yun eh. Obvious na obvious. Kasi yung pinunasan ko ng ganito. Parang humahawa. Ito hindi. Pag ganun sa kamay ko parang itim din. Ito wala. Ayan. Tapusin lang natin ito. Ito, paano kaya ito? Medyo kupas eh. Maganda ito mapakintab ng polisher. Brush ko lang. Oh, tagal to. Mukhang uulan no. Ang tili. Ang batay tayo. Hindi natin makakabit to. Ito yung nangyari. Wala akong magawa. Pati dito nilagyan ko ng tire conditioner. Sa mismong rims niya. Sa mismong may kulay. Sumobra yung kintab. Ito yung ayun yung flat block eh. Ang laking itsura. Pero mawala rin yan. So, after ilang days lang balik yan sa ganun. Tapusin ko lang to. Maambon na ata eh. Yun, umaambon na. Patay tayo. Ito yung 205. Medyo labas nga ang konti. Medyo nalalakihan ako sa kanya eh. Puro tanggal na yung pintura eh. Kailangan to repaint. So ito yung papalit natin na nilinis ko na. Nalinis na siya ng konti. Ito yung 205 45 na 16. Ito 195 50 R15. Mas malaki talaga yung 16. Siyempre 16 yan. Pero kung naging 55 to 195 55, mas malaki yun according to sa chart sa website. At try din natin timbangin kung bumigat ba ako or what. Tapos compare natin side by side to. Ito 205 sa kanan, 195 sa kaliwa. Medyo mas malaki nga. Dapat pala nag 195 ako. Kaso yung nabili ko, yan yung gamit niya eh. Medyo mas matangkad ng konti. So paano to? Mag-a-adjust pa ako sa ride height nito. Timbangin natin kung sino mas mabigat. Wait lang. So, timbangin natin to si 195 50 R15.
Parang sobrang, na-curious kasi ako sa timbang, parang ang bigat niya eh. 13.6. Isa pa. Kasi yung nahawakan ko to kanina, parang ang bigat. Mas mabigat sa 16. Yan talaga eh, 13.6 din. Ito naman isa, 16s. 16 Westlake 205 by, parang parehas lang, 205 by 4516. Bakit parehas? Teka, di ba sira lang to? Baka sira tong weighing scale ko. Hindi, ayun. Okay, mas mabigat ng konti itong si 16. Syempre, dapat makabit ko na to. Pawis na ako. Pala isang reason ba't gusto ko mag 15s. Kasi ano, masayad. Pero baka adjustment lang din yan. 205, 45 by 16. Pag sobrang liko ko sa kaliwa, ganyan, sumasayad siya. Napinturahan ko na yun na ilang beses, balik lang balik. So dito sa 19550 by R15, sure ako hindi nasasayad. Tapusin ko lang to. Ang kulit pala pag 50 series, mag-a-adjust pa ako nito. Naging 2.5 dito, syempre. Dati dos tayo ngayon, ano, 2.5. Then sa harap naging dos or 2.5 din nato. So ang laki, dati kasi 1 finger gap lang to eh. Ano, bukake, ang laki oh. Dati ganyan lang yan, 1 finger gap. So mag-a-adjust pa ako ng coilovers, ride height. Pero okay na muna yan, pagod na ako eh. So yun lang, ganun pa rin, nakalabas pa din ng konti. Kahit 195 na lang siguro, dapat yan yung mas makitid na rim or yung offset. Pero hindi na yan masama para sa price niya na 16K. Sariwa pa yung gulong 2021. Kesa naman dun sa gamit ko isa 2016. Kaya na muna. At pagod na ako, no? Ganda rin naman pala tingnan. Adjust na lang ng ano, ride height. Hindi lang pantay yung garahe namin, pataas.